Itinago ng isang embalsamador na nagpapanggap na tricycle driver ang kawawang teacher na biktima na sumakay sa kanya sa loob ng ilang araw at doon nito walang awang ginawang alipin at kahit wala ng buhay ang biktima nang ito'y lang niya ay patuloy pa rin itong ginawang parausan. At pati ang mga kasamahan sa inuman gabi-gabi ay walang awang gumagalaw din sa katawan ng biktima. Nagmistula itong pulutan at parausan nila kahit isa na itong malamig na bangkay. Sa Pilipinas, hindi maitatanggi na maraming kaso na may kaugnayan sa pagkawala. May mga kumakalat na mayroong mga sindikatong dumudukot sa mga biktima kung saan pinaniniwala ang tinatanggalan ang kawawang biktima ng lamang loob at ibinebenta sa mga mayayamang nangangailangan upang maisalba ang buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. O kaya ang iba naman ay ginagamit umano upang makuha ang gusto ng mga taong may malakas na impluwensya. Mayroon din namang mga kaso ng mga pinadukot dahil sa ang mga ito'y may nakabangga o kaya naman ay basta na lamang naglaho dahil sa naging biktima na sila nakaranas ng madilim at masalimuot na trahedya. Ngayong araw, malalaman natin ang istorya ng isang babaeng nawala at nang matagpuan ay wala ng buhay. Ano ang ginawa ng tricycle driver at embalsamador sa kaawa-awang katawan ng biktima? Alamin natin kung ano nga ba talaga ang kwento niya at sa paanong paraan niya dinanas ang masama, masakit at hindi makataong katapusan sa susunod na bahagi ng ating istorya. Ika-13 ng Abril taong 2019 sa harap ng San Jose bus stop na patungo sa Cagayan at sa harap ng AUB at BPI Bank. Sinasabing huling namataan ang babaeng nagngangalang Mara Torres Astero. Siya'y 39 na taong gulang, may taas na 5'6", maputi, mahaba't blonde na buhok at sinasabing may keloid o peklat na sinasabing mas malaki kesa sa sugat na pinagmulan nito sa kanang bahagi ng noo. Ika-16 naman ng Abril, sinasabi na malapit sa bulwagan ng Katarungan habang nakahinto ang isang babae na nagngangalang Zai C. Sinabi niya na nakita niya ang ina ni Mara kung saan ito ay nagdidikit ng larawan ng anak na may nakasulat ng mga impormasyong maaaring makontak sa oras na matagpuan si Mara. Ayon sa ina ng biktima, si Mara ay isang guro na kagagaling lamang sa isang outing kaya naman ito ay nakasuot pa ng kulay asul na kasuotan kung saan sinasabing ito rin ang suot niya nang huli itong namataan. Batay umano sa kuha ng CCTV, bumaba ang biktima mula sa isang bus sa AUB at nakita itong sumakay sa isang tricycle na sinasabing Colorum dahil sa ito ay walang plate number. Dala-dala rin umano ni Mara ang kanyang laptop, pera, CP, mga ID at pati na rin ang ATM card. Ngunit ayon sa investigasyon na ang ID at ATM card ay itinapon sa Malasin sa malapit sa may Impurnal kung saan ito nakita ng mismong ina ni Mara. Batay pa kay Zai, hindi talaga taga San Jose si Mara dahil sinasabi na ito ay taga Caloocan City at ang asawa naman nito ay taga Porais. Ayon pa sa impormasyon na nagbabakasyon lamang ito sa lugar kung saan nangyari ang insidente kaya naman nanawagan sila sa publiko upang mapadaling makita ang biktima. Ika-22 ng Abril, kumalat sa iba't ibang social media sites ang pagkawala ng biktima. Nagsagawa rin ng iba't ibang aksyon ang mga kapulisan upang mabilis na matagpuan ang biktima at sa pagsasagawa nila ng malawakang investigasyon, doon nila napag-alaman na ang nagmamaneho umano ng tricycle na nasaksyan ni Mara ay may masamang balak sa kanya. Nalaman din sa investigasyong ito na isang embalsamador ang driver ng tricycle. Dagdag pa na ninakawan ang biktima at matapos iyon ay walang habas din itong pinagsamantalahan o ginalaw ng ilang araw. Sa patuloy naman na pagsasagawa ng investigasyon, isang ginang ang lumutang kung saan isiniwalat nito ang nalalaman nito kaugnay sa nangyari at ang relasyon nito sa itinuturong sospek.
Batay sa ginang na hindi na nagpakilala, nag-aabang umano ng masasakyang tricycle si Mara upang makauwi na ito. Ngunit ang nasakyan nga nito ay ang tricycle ng isang embalsamador. Dilingid sa kanyang kaalaman na may masamang kahihinatnan pala ang babae. Dinala umano ng embalsamador si Mara sa pinagtatrabahuan nitong punerarya. Doon umano tinago ang biktima at paulit-ulit itong ginalaw kahit pa wala na itong buhay. Sa patuloy na investigasyon ay may kasama rin umano sa punerarya ang suspect at ginalaw din ito ng paulit-ulit ang biktima habang nagiinuman ang mga ito o di naman ay maisipan lang nilang galawin ito ayon na rin sa tawag ng kanilang laman. Dahil sa ginawa ng mga suspect, tuluyan umanong nawala ng buhay ang biktima at hinala pa ng mga pulis. Kahit umano wala ng buhay ang biktima ay paulit-ulit pa rin itong ginalaw ng mga suspect batay sa itsura ng matagpuan ang katawan ng kawawang biktima. Ang nangyaring ito ay nalaman ng asawa ng suspect, hindi na umano siya nakatiis. Kaya naman isinuplong na niya sa mga pulis ang ginagawa ng mga ito. Sa kabilang banda, sa nasabi namang punerarya ay natagpuan ang naaagnas ng katawan ni Mara. Sa tulong naman ng kuha ng CCTV ng barangay, nagtugma ang salaysay ng ginang na tumayong testigo sa kaso. Dahil sa nangyari, inaresto ang mga sospek at sinampahan ito ng kaso kaugnay sa paggalaw sa biktima at lang dito. Sa kasalukuyan, wala nang iba pang detalye ang maiuugnay pa sa kaso ni Mara. Hindi na rin naisapubliko pa ang naging hatol sa mga sospek kaugnay sa insidenteng kinasangkutan ng mga ito. Ngunit marahil ay kinahaharap na ng mga ito ang karampatang parusa sa mga ginawa nilang kasalanan. Sa kabilang banda, ang mga mahal naman sa buhay ng biktimang si Mara ay nagdaramdam at puno ng hinagpis dahil sa nangyaring trahedya. Hindi nila inasahan na ang masayang bakasyon ay mauuwi sa kawalan ng buhay ng biktima at hindi rin nila inakala na sa mapait at hindi makatarungang pamamaraan ito mamamaalam. Ang pamilya ng biktima ay humihingi ng hustisya dahil ayon sa kanila, wala ni isa kahit na sinong individual ang dapat na nakaranas ng ganitong klase ng insidente. Ayon pa sa kanila, mabait na tao si Mara, kaya naman labis na nakabibigla ang kinahinatnan at nangyari sa kanya. Sa dami ng kasong may kinalaman sa pagkawala ng isang individual sa bansa, ang nangyari kay Mara ay maituturing na isa sa mga pinakakahindik-hindik na kasong ating tinalakay sa ating channel. Nakalulungkot lamang isipin na may mga pagkakataon talaga na ang masayang sandali ay nauuwi sa labis na kalungkutan at sa karumal-dumal na katapusan. Sabi nga ng iba, masama ang labis na saya dahil matinding lungkot ang maaaring kapalit nito. Ngunit hindi rin naman sa lahat ng pagkakataon ay matinding lungkot ang pambawi. Marahil tapos na lamang talaga ang istorya ni Mara. Hindi man naging maganda ang katapusan niya, paniguradong magsisilbing aral naman ito sa marami na laging mapangmatsyat at mapanghinala sa anumang sirkumstansya dahil ang masasamang loob ay andyan lang, matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, alam mo na ha?